Maniniwala ba kayo na ang perlas na ito, milyones daw ang halaga? Ang mamahaling perlas na ito, makukuha lang daw sa isang susong dagat. Nakuha nga raw ito sa Thailand habang nagluluto ng giant sea snails. Ang espesyal na susong ito, nagpapagala-gala lang din daw sa karagatan ng Pilipinas. I wonder, ano itong higanteng suso na naglalaman daw ng pambihirang Melo Pearl na aabot lang naman sa 6 million pesos kada karat. Ayon sa gemologist na si Willin Villarica, bagamat naninirahan sa ilang probinsya sa Pilipinas, ang mga higanteng suso o binga, wala pa raw na itatalang kaso ang Gemological Institute of America na may nakuhang Melo Pearl sa bansa. Pinaka-cheap na price that I know of, around $800 to $1,000 per carat. And it can go like as high as $100,000 per carat. Kaiba sa mga kabibi at susong dagat na namamalagi sa malalaking bato, ang mga binga naglulungga raw sa lugar na madali itong makapagtatago gaya ng buhanginan. So nandun siya sa umaga and then sa gabi lang siya lumalabas din upang manginain. Ang mga binga ibinebenta raw sa mga palengke sa Masbate sa halagang 50 pesos kada kilo. Galing po to sa dagat. Meron dito sa Kawayan, Masbate, araw-araw. Masarap kasi itong binga. Ginagawa namin itong adobo sa bahay. Dahil sa laki nitong umaabot sa 10 pulgada, ang bigat ng isang binga kayang umabot ng 2 hanggang 3 kilo. Ayon sa marine biologist na si Noni P. Enolva, global hotspot ng binga ang Pilipinas dahil nabubuhay ang mga ito sa tropical at nutrient-rich na lugar na mayroong extensive coral reef ecosystem. Ang binga ay kaya lang pong mag-produce ng 100 to 140 baby snails. So, pero kinakailangang mag-mature muna siya ng mga about 7 to 10 years bago siya fully na makapangitlog. Ang lifespan naman kasi ng binga ay inaabot ng 20 to 30 years. Isa ang Bantayan Island sa perpektong habitat ng binga dahil sa mababaw, mabuhangin at muddy seabeds. Pero ang mga residente sa lugar, hindi raw alam ang tungkol sa perlas ng higanteng suso. Inalam ng iWonder team ang panghuhuli ng binga sa isla. Nakilala namin si Junior. Gabi raw talaga sila kung pumapalaot para manghuli ng isda. Pero sa panghuhuli ng binga, anumang oras pwede raw. Dito sa bahagi na to, sinisisid ang binga. Malalim na po ito kasi sa mababaw na parte, wala tayong makukuha na binga. Dahil baon daw sa utang at walang sariling bangka, hindi alintanan ni Junior kung kapusin man ang hininga nang mabalita ang milyong-milyon ang halaga ng Melo Pearl na nakukuha sa binga. Ilang minuto lang, nakakuha na agad ng mga binga si Junior. Pinaniniwalaan ang mga higanteng suso na kung tawagin ay binga, may taglay raw na mamahaling perlas ang Melo Pearl. Kaya kahit mahirap at mapanganib ang pagsisid nito, laban lang si Junior. Umasa sa kuha ko ma'am nga baka may perlas, baka swertihin. Subukan nating biyakin ma'am para malaman natin. Dahan-dahan niya binuksan ang binga. Pero bigo si Junior na makakuha ng inaasam na perlas. Wala po tayong nakitang perlas. Sa tagal po ng mangingisda, hindi pa ako nakakita ng perlas na galing sa binga. Okay lang naman po ma'am, tuloy pa rin ang buhay.
Paglilinaw ng mga eksperto, matatandang binga lang daw o yung mga dekada na ang tanda ang maaaring maglaman ng perlas. Based on some scientific papers, sinasabi nila na inaabot muna ng dekada bago sila tuluyang nakakapag-produce. Kung ang binga ay patuloy na makolekta na hindi pa nakakapanganak, nandun yung possibilities na maubos sila sa wild. It's essentially a fluke in nature, para kang tumama sa loto. So yung chances na parang makakakita ka ng mellow pearl, thousands to 1. Ganon yung chances of finding them. Wala pa ho tayong nakikitang mellow pearl of significant value like the one in Thailand. Legal man ang pagkuha ng binga, dekada naman hihintayin sa pagpaparami nito. Kaya paalala ng mga eksperto, huwag abusuhin ang biyaya ng dagat. Pero tiyak naman daw na hindi masasayang ang mga nakuhang binga ni Junior. Dahil bumibida rin daw ito sa kusina, ginisa, ginataan o kahit hilaw. Pero sa isla ng Bantayan, sinasabawan tuwing tag-ulan ang binga. Ready to serve na ang sinigang na binga. Kumusta naman kaya ang lasa? Pagkalami kayo, layo na kayo ang sa sinigang sa karne. So, lindot siya kay wala sa mantika. Hindi pala maging sinigang ang binga. Masarap pa to kaysa sinigang na baboy. Ang best binga recipe sa mga chong, ano pa ba kundi ang pambansang luto, adobo. Palalambutin muna ang laman ng binga, saka igigisa at titimplahan ng mga pampalasa. Adobong binga for the win! Mas malasa itong binga, sir. Ito mas malinamnam yung binga. Binga ay hindi siya mantika. Mas masarap ang binga. Hindi rin nire-recommendang masyadong madaming kinakain ito dahil ito ay pwedeng magpataas lalo ng uric acid, lalo na sa mga taong may gout. Sa pagkain nito, dapat mga 1 or 2 times a week lang dapat kainin. Masarap talaga. Kapag nag-food trip si Juan, kahit sa kailaliman pa ng dagat, kukunin ng sangkap. Hahamakin ang lahat. Malasap lamang ang pambihira nitong sarap. Bonus na lang kung sa pagsisid sa dagat, may ibang yaman pang mahugot dahil ang tunay na yaman ng ating kalikasan, anli yan.